hate him or love him, nasa conversation na si LeBron James para maging GOAT. I mean, 4 na regular season MVPs, 4 na championships, 4 na finals MVPs, nag-a-average ng 30 points sa edad na 37, at hawak ang all-time leading scorer ng NBA. Siguro si Skip Bayless na lang ang pwedeng manira sa kanya ngayon. Anyway, sasabihin ng karamihan na nauuna pa rin si Michael sa kanya, pero mahirap i-deny na naging debate na talaga ito. Pero kahit ganun, hindi palaging puro saya at madali para sa tinatawag na quote-unquote chosen one. In fact, may 3 pagkakataon sa career ni King James kung saan matindi ang pinagdaanan niya at nalagay sa alanganin ang legacy niya, pero dahil sa talent, willpower at sa 6'9", 250-pound frame niya na may 1% body fat lang, nakabawi siya at na-save niya ang sarili niya. Ngayon, balikan natin itong mga legacy-defining moments ng isa sa mga pinakamagaling na naglaro ng basketball. Ang pinakaunang game na nag-save sa legacy ni LeBron ay ang Game 6 ng 2012 playoffs kung saan nakalaban niya ang Boston Celtics. Para magka-idea kayo kung gaano kalaki ang game na ito, heto ang kaunting backstory. Hate ng lahat si LeBron nung umalis siya sa Cleveland noong 2010 para bumuo ng super team kasama si D-Wade sa Miami. Pagkatapos ng unang 7 years niya sa Cleveland, nagkaroon na sana ng chance si LeBron na manalo ng una niyang championship kasama ang mga tropa niya sa South Beach. Pero hindi nangyari ang plano dahil nag-choke sila sa 2011 finals kalaban ang malaking underdog na Dallas Mavericks. Nakatanggap si LeBron ng matinding hate dahil natalo na naman siya sa finals, at sa point na ito, nagdududa na ang mga tao kung kaya ba talaga niyang manalo ng championship, may tulong man o wala. So anyway guys, pagpasok ng 2012 season, walang choice si LeBron kundi manalo ng ring at all costs para ma-save ang career at legacy niya. Nag-finish ng second ang Heat sa likod ng Bulls sa East nung taon na yon at madali silang nakalusot sa playoffs nang i-eliminate nila ang New York at Indiana sa unang 2 rounds. Naghihintay sa kanila ang Boston sa conference finals at tulad ng unang 2 rounds, mukhang tuloy-tuloy na ang Heat nang manalo sila sa unang 2 games ng series. Pero nagka-deja vu na naman si LeBron nang manalo ang Boston sa susunod na 3 games. Kaya nalagay ang Heat sa bingit ng elimination. Nung tinanong si LeBron tungkol sa naging reaction nila sa pagkatalo nila sa Game 5, sinabi niya, "We wouldn't want to be in this situation, but we never get too high or too low in a series. We had an opportunity to come home and take the lead, but we didn't. So, we have to go up to Boston and win a game." Sa point na ito, hindi na talaga pwedeng matalo pa si LeBron sa susunod na game dahil kung matalo siya, masisira na ng tuluyan ang legacy niya. So heto na, Game 6 on the road laban sa Celtics sa isang elimination game. Simula pa lang sa opening tip, pinakita na ni LeBron sa mga haters niya na hinding-hindi siya matatalo sa game na ito. I mean, panoorin nyo to. Pagkatapos kunin ang rebound na to, dinala agad ito ni LeBron diretso sa depensa ng Boston na parang personal sa kanya ang lahat. At ganun din dito, malinaw na walang makakapigil sa malatren na atake niya kahit harangan mo pa siya ng ilang tao. All business ang King sa game na ito at umiskor ng 30 points by halftime para patahimikin ang crowd sa Boston. Sa second half, tinuloy ni LeBron ang revenge tour niya at umiskor ng 15 points para tapusin ang gabi na may 45 points sa 73% shooting. Nagdagdag din siya ng 15 rebounds at 5 assists para makuha ang panalo at ma-preserve ang legacy niya. Pagkatapos talunin ng Boston sa Game 7, umabante ang Heat sa finals kung saan tinalo nila ang OKC sa 5 games. Nanalo rin sa wakas ng championship si LeBron. Pero kung hindi dahil sa legendary Game 6 performance niya, siguro ringless king pa rin siya nung time na yun. Ngayon, para sa susunod na career-saving moment ni LeBron, gusto kong i-highlight ang ilang games. Specifically, ang huling 3 games ng 2016 finals. Kakabalik lang ni LeBron sa Cleveland the year before at nung 2015 finals, tinalo ang Cavs ng Warriors sa 6 games. Partly dahil walang backup si LeBron kasi parehong na-injure sina Kyrie at Kevin Love. Sa 2016 finals rematch naman, patas na sa wakas ang matchup dahil parehong healthy ang lineup ng dalawang team mula top to bottom. Pero parang walang silbi ito sa unang 2 games dahil mukhang hindi matalo-talo ang Warriors pagkatapos nilang tambakan ng Cavs ng total na 48 points combined.
At kahit nakakuha ang Cavs ng moral victory sa Game 3, mabilis na bumalik sa dati ang Dubs at pinatay ang momentum nang manalo sila sa Game 4. Ngayon, bukod sa Game 3 kung saan umiskor si LeBron ng 32 points, ang rason kung bakit sila natalo ay hindi lang talaga siya naglalaro ng maayos. Plus, sobrang ganda ng shooting ng Warriors. Once again, nakasalalay na naman ang legacy niya kasi heto siya, may star-studded at healthy na team. Pero nasa bingit na naman ng elimination pagkatapos niyang mangako na mag-uuwi siya ng championship sa Cleveland. To put it simply, bawal matalo. Sa Games 5 at 6, umiskor si LeBron ng 41 points sa parehong laro para i-force ang Game 7. At sa huling game ng season, naka-triple-double siya para buhatin ang Cavs pabalik mula sa pagiging down ng 3-1. Ngayon, para mas lalo nating maintindihan kung ano ang ginawa ni LeBron, heto ang mga averages niya sa huling 3 games na yon. Muntik nang mag-average si LeBron ng triple-double nang umiskor siya ng 36.3 points, grabbing 11.6 rebounds while dishing out 9.6 assists. Efficient din siya sa offense sa pag-shoot ng 40% from downtown at 50% mula sa field. At bukod sa magandang shooting sa offense, nakapagtala rin si LeBron ng 3 blocks sa bawat isa sa mga games na yun para ipakita na ang defense can really win championships. Iguodala ahead to Curry. Shumpert in pursuit, blocked by James. Rebounds. Curry blocked by James. Iguodala to Curry, back to Iguodala. Isa talaga itong career-defining moment para kay LeBron nang manalo siya ng una niyang championship para sa hometown niya. At nung tinanong ng mga reporters si Richard Jefferson tungkol sa confidence ng King, ito ang sinabi niya right after ng game. "I've never seen a man in my life tell an entire state, 'Get on my back, I got you. Get on my back and I'm going to carry you. I don't care if we fail, I'm going to wake up the next morning and I'm going to start working out and prepare for the next year.' He was like, 'I'm going to come back home because I promised them that I would do something.' And he carried us the whole way." Binuhat nga talaga ni LeBron ang Cavs nun, tulad din nung binuhat niya ang Lakers sa loob ng 2020 bubble. Isa na naman itong career-saving moment para kay LeBron kasi kung natatandaan nyo, bago ang 2020 playoffs, ang huling beses na nakapasok ang Lakers sa playoffs ay nung 2012-13 season pa kung saan pinangungunahan pa sila ni Kobe. Bukod pa dun, nagawa niya to na may mas kaunting tulong kaysa sa dati. Dahil kung titingnan natin yung lineup nila noon, halos lahat ay C+ player lang at best, bukod kay Anthony Davis. I mean, ang third leading scorer nila ay si Kyle Kuzma, na nag-average lang ng mga 12 points per game sa 43% shooting from the floor habang galing sa bench. At bago ko halos makalimutan, para mas maging big deal pa ito, ginagawa ni LeBron itong klaseng heavy lifting sa edad na 35. So anyways, pagkatapos ma-miss ang playoffs ng 6 na sunod na seasons, binago ni LeBron ang sitwasyon para sa Lakers at nag-finish sila ng first sa West. Sa playoffs, tinuloy ni LeBron at ng Lakers ang rampage nila at nilampaso ang Portland, Houston at Denver. Kahit minamanage ni LeBron ang minutes niya in preparation sa finals, pinakita pa rin ng King na kaya pa rin niyang sumabay sa mga batang players gamit ang mga highlight plays na ganito. And some other coaches, "Hey, that's a great zone you have." He's like, no, it was the man. Caruso up and James. Well, as LeBron takes it deep. Sheesh guys. Unfair na talaga yan. Anyway, nung natapos ang lahat, pinangunahan ni LeBron ang Lakers at tinalo ang Heat sa 6 na games habang nag-average ng monster numbers. I mean, 29.8 points, 11.8 rebounds at 8.5 assists habang bumabato sa nakakabaliw na rate na halos 60% mula sa field at lagpas 40% sa 3. Once again, nag-deliver si LeBron nung pinakakailangan at ang championship na ito ay hindi lang nag-save sa career niya, kundi nag-cement din sa legacy niya bilang pinakamalapit na nakipagkumpetensya kay Michael Jordan. Bukod sa pag-uwi ng 17th championship banner sa Lakers at pagpanalo ng pang-apat niyang chip kasama ang pang-apat niyang finals MVP, pumasok din si LeBron sa mga record books dahil sa historic performance niya sa finals na ito, tulad ng pagiging unang player sa NBA history na nanalo ng finals MVP sa 3 magkakaibang franchises, paglampas kay Derek Fisher para sa pinakamaraming games played sa playoff history,
at pagsali kay MJ bilang nag-iisang mga players sa NBA history na nanalo ng at least 4 na finals MVPs at 4 na regular season MVPs. Siguro, si LeBron na ang pinaka-polarizing na player sa NBA history. Sinasabi ng iba na nalampasan na niya si MJ bilang GOAT, habang hate naman siya ng iba hanggang kamatayan dahil sa palaging paglipat ng teams at pag-act bilang GM. Pero kahit saang side ka man, hindi natin pwedeng i-disregard ang mga na-achieve niya sa career niya at minsan kailangan lang nating umatras ng konti at i-appreciate ang greatness niya habang nandito pa siya. Sa huli, gusto lang ni LeBron ng respeto at ito ang naging matapang na mensahe niya right after manalo ng latest championship niya sa Lakers. I told Jeannie when I came here that I'm going to put this franchise back in the position where it belongs. Her late great father did it for so many years, and she just took it on after that. For me to be part of such a historical franchise is an unbelievable feeling. Not only for myself, but for my teammates, for the organization, for the coaches, for the trainers, everybody that's here. We just want our respect. Rob wants his respect. Coach Vogel wants his respect. Our organization wants their respect. Laker Nation want their respect. And I want my damn respect too.